Blessed day, worship team. I hope and I pray that you are in fine and well condition, even though our time right now is very challenging, no? Dahil usong-uso yung flu, usong-uso yung ubo at sipon. So, sana ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Uh, Ito yung ating pag-uusapan for this day. This is our week devotion. So, pinamagatan natin siyang add value. So, before we start, let's pray. Our Father in heaven, thank you for this wonderful day that you've given us for us to have another opportunity to study your word. Kaya Panginoon, may your Holy Spirit be with us, guides us, O God. At kung ano man, Panginoon, yung aming matututunan ay tulungan mo kaming may apply ito ng buong tapang sa aming buhay. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Add value. Bilang worship team, madalas nating iniisip na ang pinakamahalaga ay dapat magaling ka. Magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang mag-lead. May katotohanan naman talaga dyan. Pero doon ba nagtatapos ang worship? Ang tunay na tanong ay, paano tayo nagdadagdag ng halaga? Yan. Una-una, sa simbahan na pinaglilingkuran natin, sa mga taong pinaglilingkuran natin, yan. At sa ating buhay. Ang worship ay hindi lang nangyayari kapag hawak mo yung microphone o yung instrumento na gamit-gamit mo. Nagsisimula ito kung paano ka naghahanda, paano ka gumagawa sa ministry o trabaho na pinagkatiwala sa ni Lord, paano ka nagpapakatao, paano ka nakikisalamuha. Kaya for us to add value doon sa mga bagay na yon, we need to know our value. At alam naman natin na meron tayong value, tama? Alam natin kung ano yung ating worth. So dapat tulungan natin ang ating sariling maintindihan kung ano yung worth natin for us to know na meron tayong worth. If you identify, if you know your worth sa harapan ng Lord, maintindihan mo rin na may dapat tayong gawing worth. So bilang anak ng Diyos, tayo dapat alam natin na ang ating worth ay hindi dahil sa mga bagay na ginawa natin, kundi dahil sa pagtubos sa atin ng dugo ni Kristo. Kailangan natin itong malaman para sa ating work na gagawin para sa Kanya. Para makapag-add value tayo doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Isipin mo sandali, paano kung si Jesus mismo ang worship director natin sa church? Paano kung siya yung mag-evaluate ng attendance natin, preparations, attitudes, at puso natin sa ministry? Palagay mo, papasok pa ba tayo ng late? Yan. Mag-e-ensayo pa ba tayo? Mag-practice pa ba tayo ng kulang-kulang? O ibibigay natin yung pinaka-the best natin, pinaka-magaling natin dahil alam natin na ang ginagawa natin ay para sa Kanya. In Colossians chapter 3, verse 23, it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Next, dahil alam na natin na meron tayong value, makakapag-add value na tayo sa worship team na kung saan tayo nakapabilang. Sa church, madalas volunteer ang worship team. Walang sweldo, but that doesn't mean na pwede na yung pwede. Okay? O yung basta-basta. Sa katunayan, mas mataas pa nga ang standard dapat sa atin dahil si Lord ang pinaglilingkuran natin. Nakapagdagdag tayo ng halaga sa worship team kapag una, dumarating tayo na maaga. Yan. Hindi tayo nalilate. Yan. Kabisado natin yung kanta, hindi na tayo umaasa dun sa mga kopya-kopya, hindi na tayo umaasa sa chord chart, yan. Hindi tayo unprepared, yan. Inaayos na natin ang gamit natin na parang sarili na natin. As a worship team member, if you're handling an instrument, treat that instrument as an extension of your hand, of your body. Dahil kapag tumutugtog ka, kumakanta ka, hindi lang ikaw yung pinapakanta mo, kundi yung instrument na hawak mo. So, dapat ingatan mo yung gamit na yan. Dahil unang-una, yan ay pag-aari rin ng Diyos. Dapat may respeto ka sa worship leader, sa pastor, at sa kapwa team members.
Dapat hindi ka lang may playlist ng ano no ng worship songs. Dapat meron ka pa ring prayer life at devotion time. Sinabi sa Jeremiah chapter 48 verse 10, accursed is anyone. Ito medyo harsh to, no? But it is what the Bible is telling us in Jeremiah 48 verse 10. Cursed is anyone who does the work of the Lord negligently. In Tagalog, ano ba yun? Parusahan, yan, sumpain ang mga taong gumagawa sa Diyos pero pinapabayaan. Hindi ito para manakot, kundi para ipaalaala ng ating ginagawa ay banal. Actually, sa Old Testament, kapag hindi tama ang puso, hindi nga lang yung puso o yung proseso on the spot, patay yung magdadala ng handog. So hindi ito para manakot, no? Ito ay paalaala na ang ginagawa natin, either ito man ay maliit o malaki sa paningin ng tao, yan po ay banal sa harapan ng Diyos. Next, worship service. Nakapag-add value tayo sa worship service. Ang ginagawa natin sa worship ay isang serbisyo. Hindi po ito concert, hindi ito pagalingan, hindi ito pagandahan ng boses. Bawat chords sa kinakanta mo, bawat note na inaawit mo, bawat lyrics na sinasambit ng iyong mga bibig, ito ay alay natin sa Diyos. In Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Hindi lang boses ang inaalay, dapat pati buhay. Next, the world is watching. When we know our value and we are adding value doon sa mga lugar na kung saan tayo inassign ng Panginoon, many people, the world, and even the church, no, ay titingnan tayo. Yan. May mga tao magtatanong o magdududa, magmamasid kung totoo ba tayong worshiper. Bakit? Parang tamad naman kasi tayo. Ganyan ba ang lingkod ng Diyos? So, maraming tao maaaring ma-confuse if we are too much. Example, we are too busy in the ministry pero yung ugali natin hindi maganda. Yan. Busy tayo sa church pero sa bahay hindi tayo mautusan ng magulang natin. So parang may pagdududa, no? So, we can't add value doon sa bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord kung hindi naman natin pinapasamuhay yung meron tayo na galing sa Diyos, which is yung Christ-likeness. At yan yung madalas na hinahanap ng tao sa atin. Kapag dinadagdagan natin ng halaga, ang ginagawa natin, makikita nila hindi lang kung ano ang kaya natin, kundi sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In Matthew chapter 5 verse 16, it says, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." So sa atin kasi, uso yung, okay na yan, bahala na si Batman, volunteer lang naman tayo si Lord na bahala. Pero ang tanong, kung si Jesus ang nakaupo sa harapan natin, okay pa rin ba? What if si Jesus ay kasama sa ating rehearsal? What if si Jesus ay kasama natin sa ating mga ginagawa? Magbabara-bara pa ba tayo? Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi lang natin siya siguro nakikita physically, pero nandun siya. Nandun siya. Hindi perfection ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi niya o gusto niya makita sa atin is excellence, but with surrendered heart. So hamon natin sa worship team, mga kapatid, magdagdag tayo ng halaga. Magdagdag tayo ng halaga unang-una sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Huwag na tayong malate sa rehearsal. Amen? Mag-practice tayo. Kung ano yung mga bagay na napagkasunduan ng team, gawin natin. Ito ay pagdadagdag ng halaga sa pamilya na doon ka inassign ng Panginoon. Magdagdag tayo ng halaga sa service na pinapagawa sa atin ng Lord. Yan. Huwag puro bara-bara. Dapat may disiplina tayo. Dapat marunong tayo magpaturo, marunong tayo makinig. At huli sa lahat, dapat madagdagan ng halaga ang puso natin sa paglilingkod. Ginagawa natin to para hindi mapansin.
kundi para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. At sa huli, Matthew 25 verse 21, sana ito yung marinig natin, no? Ito yung nasain natin marinig. Yan. Well done, good and faithful servant. In our church, every 3 months, di ba, we have our ministry evaluation kung saan kinakamusta tayo ng mga leaders natin, chine-check yung ating performance, chine-check yung ating mga records kung kamusta ang ating prayer life, kamusta yung ating devotion, kapag nakakapag-devotion tayo. Yan, dito lang yan sa lupa. But alam nyo ba, yung 3 months na ginagawa natin, it's just a preparation for the larger or for the final evaluation. At sino mag-evaluate sa atin? Hindi na si pastor at si pastora. Ang mag-evaluate sa atin, si Jesus mismo. Kaya nawa, ang marinig natin sa dulo ay, well done, good and faithful servant. Yan ang evaluation na naisin natin na marinig sa huli. So for our discussion session, ito, let me share my screen to you. Ito po yung pag-uusapan ninyo sa inyong mga departments. Sa tambourine, sa musicians, sa song leaders. Yan. Ito. First question, paano ako nagdadagdag ng halaga sa worship team? Hindi lang sa talent, kundi sa attitude. Yan, marami makaka-relate dito, no? Secondly, paano naapektuhan ng pananampalataya ko ang paraan ng paghanda at paglilingkod ko? And lastly, ano ang isang konkretong hakbang na gagawin ko ngayong linggo para mas maparangalan ang Diyos sa aking ministry? So I hope and I pray na mag-enjoy po kayo sa inyong discussion session per department at nawa ay magkaroon kayo ng mas makabuluhan pang usapan o mas personal pang usapan, sharing time dun sa inyong session. So God bless everyone.